Mga babae at batang inaapi. May resback na kay Paul Raffy. Isang kapitan na naging kriminal daw dahil sa inireklamo siya sa T3. Ang kanyang mga kalokohan, abay tinutuwid lang naman ang kanyang maling asal. Ang isang kabarangay pinagbabaril at napatay na raw ni kapitan. At ang mga pulis naman, hindi siya kinasuhan si kapitan at hinayang makatakas lang. Na itong aming resback. Katarungan, itong sigaw na medyos lumibaw para sa asawang si Vincent Calleja na napatay raw ng barangay chairman ng Magsaysay Norte, Cabanatuan. December 19, nagluluto ng ulam sa karinderya si Vincent nang bigla raw siya nilapitan ni Kapitan Jesse Lopez at pinagbabaril. Si Kuya Eka nasa ospital, pinagbabaril, ang dami Ekang tama. Patay sa autopsy report, 8 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng muka at katawan ang tumapos kay Vincent. 2 testigo naglakas loob na magsalita sa pagraratrat ni Kapitan Jesse. Kitang-kita ng 2 mata ko, kundi siya mismo, si Kapitan Jesse Lopez. Ito'y sumusumpa ako sa harap ng Diyos. Akala ko po yung paputok lang. Tapos pagtingin ko po sa may gilid doon sa may cooler, andun po si Kapitan. Posibleng dahilan ng pagpatay di umano ni Cap kay Vincent ay ang pagpayo ng biktima sa mga taong nagreklamo sa kabalastugan ng kanilang chairman. Isa sa mga pinayuhan ni Vincent ang minoridad na si alias Freddy. Nagsumbong noon si Freddy sa T3 dahil binugbog siya ni Cap ng dahil lang sa kamatis. Hinanakit. Gusto ko pong mabigyan ng siya kamatay na asawa ko. Sinubukan daw arestuhin ng mga pulis ng Cabanatuan Police Station si Kapitan Jesse Lopez pero hindi raw nila ito natagpuan. Nagtatakang isang testigo dahil may ilang nakakita na nakausap naman ng mga pulis si Kapitan ng araw ding yon. Ang masaklap pa, hindi nasampa ng anumang kasong kapitan kahit pa may salaysay na ang ilang testigo. Pinuntahan namin ang kapitan pero wala na talaga ito sa kanyang bahay. Kayo mga pulis na in-hotel, bakit hindi nyo agad hinuli at sinampa ng kaso ang kriminal na kapitan nung araw na nakita nyo siya? At ikaw naman Kapitan Jesse Lopez, huwag mong kalimutan ang kasabihan na ang nabubuhay sa baril din namamatay. Sumuko ka na lang kasi. Para aksyonan ang problema ito, kausapin po natin ang Chief of Police ng Cabanatuan City na si Police Superintendent Eli Gayoba Depra. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Si Colonel Depra po ito yung sa Chief of Police po ng Cabanatuan City. Opo, Colonel Depra. Sir, yung kapitan na pinag-uusapan natin ngayon, bakit po hindi na-aresto nung araw na siya makabaril? At meron po kasing testigo na nakapagsabi, kinakausap pa siya ng mga pulis at that time. Sir, i-correct ko lang po yung statement na kinakausap. Hindi po totoo yun. Ang nangyari po, nung mangyari yun ay nagpunta kagad yung investigador natin at saka yung tracker teams natin doon sa Sangitan Market. Okay. Para nga po ay follow up yung kaso. Opo. Ngayon po yung mga testigo naman po doon sa biktima, yung nanay, nagpunta din po kagad sa ating investigation para makuha ng statement. Nakuha na po namin sila ng statement. Kaya nga lang po hanggang sa ngayon ay hindi po sila nagpakita ulit para ano po yung kanilang statement, notaryo po para may sampa yung kaso. Yun po inaantay namin ngayon. Okay, so ang iniintay nyo na naman po ngayon, Colonel, kung tama po ang pagkakaintindi ko, bumalik yung mga testigo at sumpaan yung kanilang mga salaysay to the fact na nakita nila yung pamamaril at si chairman ng suspect para maisampa na yung kaso sa korte. Is that what it is? Ganun po ba? Yun po ang nangyari po, Mr. Tulfo. Tapos sa nangyari po, nagpunta yung nanay ng biktima at nag-execute yata doon nagsulat po doon sa blanket na hindi na sila interesado magsampa ng kaso. Kaya yun po yung dilema ng inyong kapulisan ngayon. Kasi kung in the absence po ng complaining witnesses, hindi po namin maisampa ang kaso. Opo, okay. Sir, there's such a thing as people of the Philippines. Ano po, kung halimbawa ayaw po magsampa ng kamag-anak, in this case, yung kamag-anak po ata willing magsampa ng kaso. Tama ba ako, Colonel, sir? Sir, pakiulit po. Yung pong, yung pong kamag-anak po ng biktima, di ba willing magsampa ng kaso? Tama? Opo. Bakit hindi nyo po isampa yung kaso sa korte and then yung mga witnesses to follow na lang? Actually po, Rafi, inaantay namin sila pumunta sa istasyon kasi willing kami pong tulungan sila para maihabla yung kaso. Nag-reach out nga po kami doon sa nanay na nasa bungabon po yata nitong Pasko at nagpapalipas na yata ng... okay. So, ibig sabihin po kasi, willing naman po kaming tulungan sila. Basta pumunta sila sa stasyon, walang problema po. So, ibig sabihin pala, Colonel Sir, yung nanay po, yung mismong kamag-anak ng biktima, ayaw pong mag-cooperate at ayaw po pumunta sa presinto. Ganun po, Colonel? Hindi ko lang po masabi na ayaw, kasi hindi ko alam yung kanyang damdamin. Pero kami, nag-reach out po sa kanila na nandyan na kami para
ang papeles nakahanda po, the certificate. Okay. Kung sakali po Alright. mag-file sila ng kaso, ay gagawin po namin yun. Sige po. Colonel Depra, si Erwin Tulfo po, magandang hapon sa inyo. Good afternoon, Erwin. Good afternoon po. Colonel, bagamat hindi pa po naisampa yung kaso, pero may mga testigo naman ho na nagsasabing at tinuturo nga ito si Kapitan ng gunman ang pumatay dito sa biktima. On the lookout na rin ho ba ito sa inyong nasa listahan nyo ba na o pinaghahanap itong tao na ito, Colonel Depra? Actually po, nangyari ngayon is suspect po natin yung sinasabing gunman, si Kapitan Jesse nga po. Kaya lang po sa absence po ng pagsampa ng kaso, Warrant. wala naman po tayong dahilan para siya i-aristuhin. Pero wala na ho siya dyan. Tatago na. Wala na ho siya dyan sa lugar, Colonel Depra. Ang alam po, nandiyan lang po eh. Nandyan lang. Oo, sino po nagsabi na wala? Kasi ang alam ko, nagpe-perform pa naman yata ng kanyang tungkulin. Uy. Aba, Ano pong magandang gawin dito, Colonel, kung gayon, siya po ay suspect, so ang kulang na lang po natin ay yung sinumpang salaysay noong mga biktima. Although, meron na po ata kayong nakausap, yung mga kapulisan ninyo, at nagsasabi siya po talaga ang suspect, ang kulang na lang yung notarize yung kanilang salaysay. So, have you consulted an attorney tungkol dyan, sir? A Paul lawyer, kung paano pong approach ninyo sa kasong ito, Colonel? Actually po, yung kailangan na talaga namin ay pumunta sila yung para pamilya ng biktima. Apo. pumunta po sa amin. Tapos yung kanilang mga salaysay po, dali natin sa piskalya para na Colonel, don't get me wrong, kilala ko kay Colonel, mabilis ko kayong umaksyon. And ilang beses na ako kayo nakatulong din sa programa ko sa Wanted sa radyo. Ang sa akin ngayon pinupunto, Colonel, kasi I know for a fact na kahit ayaw pong magsampa ng kaso ng kamag-anak, there's such a thing as people of the Philippines versus Kapitan Kriminal, whoever he is. Ano po? So, the mere fact na meron po mga testigo na nakita at nagsasabi si Kapitan ang pumatay, then pwede niyo po sampahan ng kaso si Chairman, kahit po nagtatago siya o kahit nandyan siya, at kahit wala po yung mga kamag-anak, pwede niyo may sampah yung kaso sa korte. Ang pagkakalam ko po, correct me if I'm wrong, Colonel. Posible pong mangyari yung gano'ng sinasabi po natin. Kaya lang, ngayon kung halimbawa, nagbigay sila ng statement yung mga witnesses na tayo nalapuntahan. Sa pag-file natin, hahanapin po kasi ng piskalya yung mga yun. Kung pipilitin po natin gawin yun, baka imbis na makatulong po tayo, ay baka magkaproblema lang po yung kaso. Alright. Kasi kailangan po talaga natin ng testigo po doon eh. Okay. So, ibig sabihin ho dito, mananawagan na lang po kami pala, Colonel, doon sa mga testigo at kamag-anakan na kung pwede, full force sila pumunta dyan sa inyo sa presinto para matulungan nyo at maisan pa na agad yung kaso kay Chairman. At nakaloko, sabi niyo po, nandyan lang pala, nagdu-duty pa si Chairman. Sus, Mario Joseph. Sa pagkakala ko, naman po siyang kaso, so wala po siyang dahilan para magtago sa ngayon. Pero kung sakali pong pumunta yung mga complainant at sila yung mag-decide na mag-file ng kaso, wala problema sa amin. Dito kami sa istasyon, yung istasyon namin 24/7. At kami tutulong sa lahat na nangangailangan. Sige po. Naiintindihan po namin, Colonel. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa aming tawag, Colonel Depra, sir. Maraming salamat din po sa inyo, tatlo, Mr. Rafi at saka si Erwin po. Sige po. Okay, dito sa T3 ang inyong reklamo, agad namin inaaksyonan. Humina sa klolo si Mary Christie Aceron na taga Surigao del Norte. Isang kalating taon na kasi ang nakalipas ng magmagandang loob siya sa isang P1 Allen Bailado na naka-assign sa Gigagwit Municipal Police Station sa Surigao. Pinautang niya ito na mahigit 26,000 pesos pero nang singilin niya, tol. Puro pangako lang binitiwan ng Lespo. Kasama natin ngayon si Aling Christie. Aling Christie, ba't ko na si pinautang? Ay, hindi po, kasi nagmakaawa po kasi siya dahil nung nakabuntis daw siya, kailangan i-cover up. Tapos, nakabuntis siya at kailangan niya ma-cover up. Ibig sabihin, gusto niya ipalaglag yung bata. hindi, para hindi siya matanggal sa trabaho kasi kakapasar lang niya, kakagraduate lang niya bilang police. Paano yung cover up? Ibig sabihin, babayaran niya yung... Para bibigyan daw niya yung pera yung babae para hindi na daw magreklamo sa region, sa Butuan City. Sige, mapabilisan. Nandiyan sa linya. Kasi punta ito, kausapin natin ang mismo na reklamo si Police P1 Allen Bailado. P1, magandang gabi. P1, sir. P1.